ka na umepal, mga kapatid. Parang dito raw kasi nag-ugat yung away sa paggastos ng nanay ni Carlos nung pera niya nang walang paalam. Para sa akin, walang masama doon. Masama yung loob ko. Parang, syempre nandun yung pain na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Olympics. Sa pangalawang pagkakataon, nanalo ng gold ang Pilipinas. Carlos Yulo. Napakaangas. Congratulations, pre. Kapatid, galing. Di lang isa, 2 gold pa kamo. Angas! Dami naman tayong competent na athlete. Kulang lang talaga sa financial support. Hindi tong issue na to tungkol sa financial support ang gusto kong pag-usapan. Siyempre, kumakalat nga sa social media about kay Carlos Yulo at sa kanyang nanay. Ano ba ang issue? Una, inaakusahan yung nanay ni Carlos Yulo. Ewan ko kung saan nanggaling yung akusa na yun. Kung kay Carlos ba mismo or sa ibang source. Ang sabi nilustay daw nung nanay ni Carlos Yulo yung pera ni Carlos nang walang paalam. Tapos parang doon na sila nagkaroon ng alitan ng magnanay. Tapos kamakailan bago magkaroon ng gold yung si Carlos, manalo ng gold, yung first gold niya, nag-post yung family ni Carlos, yung nanay niya tsaka iba niyang mga kapatid na sumusuporta sa Japan instead ng Pilipinas or instead kay Carlos. Meaning may parang sama talaga sila ng loob kay Carlos since yung kalaban ni Carlos yung sinusuportahan nila. Ngayon, ang mga netizen nagalit. Siyempre nga naman, bilang nanay, hindi ka proud sa anak mo. Imbis na anak may suportahan mo, ibang tao pa yung sinuportahan mo. Tapos nga, ayun yung akusa sa kanya, ginastos yung pera. Parang yung pera lang yung habol ng nanay kay Carlos. Patagal na tong issue sa Facebook yung ginagawang investment ng magulang yung mga anak nila. So ang mga tanong, may mali ba yung nanay ni Carlos yun? And recently, parang sinumbatan nung nanay si Carlos about doon sa hindi niya sa pagtulong niya about financial na walang utang na loob daw si Carlos. May nakita akong post pero hindi ko alam kung legit na galing sa nanay niya. So, may mali ba ang nanay ni Carlos? Eto pa, may duty ba o responsibilidad ang anak sa mga magulang nila? Kasi sinasabi ng mga tao na parang utang na loob ng mga anak yung buhay nila sa magulang nila. Tama ba yun, mga kapatid? And sa lahat ng pangyayari, halos buong Pilipinas yata, netizens, kampi syempre kay Carlos. And ang kontrabida ay ang kanyang nanay na gold digger daw. Pero kamakailan, sabi naman ng nanay ni Carlos, hindi naman talaga daw yung pera ang dahilan ng kanilang alitan ni Carlos. Kung hindi ay yung girlfriend ni Carlos Yulo. Ngayon, may pasaring yung nanay dun sa girlfriend, tapos yung girlfriend sumagot. Wala pa yung sagot ng girlfriend sa ngayon. Pero, dapat bang makisali yung girlfriend sa away nilang magnanay? Sagutin natin lahat ng tanong na yan ngayong araw, mga kapatid. Ako nga pala si One, at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So yun na nga, mga kapatid, may mali ba yung nanay ni Carlos Yulo? Tama bang sinumbatan niya ang kanyang anak? Ito yung nakikita kong mali dito sa nanay ni Carlos. Bakit naman kasi, Nanay Angelica, ginawa mo pang public yung alitan nyo ng anak nyo? Ito ba yung naisip niyang paraan para mapabalik yung loob ng anak niya sa kanya? Hindi ko alam kung may napag-usapan na sila behind the social media about this issue. Kung ginawa na ba ng bawat isang party yung lahat ng makakaya nila para pag-usapan at maayos yung kanilang alitan. At kung, or ito na ba yung last resort ng nanay ni Carlos Yulo para maayos sila, or this is just pure hatred na lang against her son. Pero sana to, hindi tamang paraan. Sana paraan lang to ng nanay niya na madisiplina si Carlos pabalik sa kanya. Kung sa tingin niya si Carlos yung may mali. Hindi ko sinasabing si Carlos yung may mali. Pero sa point of view ng nanay niya, kung naisip ng nanay niya na may mali si Carlos, sana paraan lang to ng nanay niya para idisiplina si Carlos, pabalik sa kanya, yung loob sa kanya. Kasi kung ito yung goal niya, para idisiplina lang si Carlos, may nakikita pa akong chance para magkaayos sila. Hindi pa to yung, kumbaga,
unsalvageable. May duty ba o responsibility ang mga anak sa magulang? Mga kapatid, parang dito raw kasi nag-ugat yung away sa paggastos ng nanay ni Carlos nung pera niya nang walang paalam. Para sa akin, walang masama doon. Kung ginastos naman sa makabuluhang bagay, except na lang kung masama ginamit, sugal, bisyo, etc. Pero sabihin na nating luho at hindi sa makabuluhang bagay ginamit yung pera. Bilang anak, diba? Masaya yung maibigay mo yung luho ng mga magulang mo. Kung matino kang anak, diba? Di ka ba matutuwa na mabibigay mo yung luho ng mga magulang mo? Sagot. Kaso nga, kasi hindi nagpaalam. Ayun yung mali doon. Hindi raw nagpaalam yung nanay ni Carlos sa paggastos ng pera. Pero, is it enough to burn bridges or cut ties with your mother and family? Nakakasama ng loob. Oo, pero okay na yung sumamalang loob mo. Magtampo. Pero don't cut ties with your parents or family. Bakit? Logically speaking, it's irrational. Ngayon, may galit ka, mangingibabaw yung feelings. Pero pag nawala na yung feelings, di ba? Hindi ko sinasabing magpakamartir ka kung toxic talaga yung mga magulang mo, yung family mo. You can distance yourself, pero don't burn bridges with them. Don't cut ties with them. Lumistansya ka lang, palipas. Hayaan mo sila. Baka ma-realize nila yung katoksika nila. Pero, wag totaling i-cut out lahat ng communication. Mag-usap ka rin kayo kahit papaano. Kasi in the long run, do ngayon nasa tuktok ka ng mundo. Hindi mo maiisip na kakailanganin mo sila. Pero baka balang araw, kailanganin mo pa rin yung pamilya mo. I'm just saying, don't burn bridges. Yun lang naman. Kung toxic, distance for a while. Pero wag yung totally kakat mo na. Yun lang naman yung sa akin. And bata ka pa. Kahit hindi family, hindi logical mag-burn ng bridge sa mga tao. Hanggat maaari, keep people around you. Kasi hindi mo talaga alam balang araw kung sino kakailanganin mo sa mga yan. Pwede mong layuan nga. Yung sasabi ko kanina pa. Layuan mo yung mga toxic kahit family mo. Pero wag yung ikakat mo talaga yung ties sa kanila. At sa tanggapin nyo man o hindi, may utang na loob yung mga anak sa magulang nila. At ang kakabit ng utang na loob nito ay duty and responsibilities towards them. Hindi ko namang ginustong pinanganak nila ako eh. Ayan yung laging sinasabi nating mga anak. Yes, di nyo ginusto, hindi natin ginusto, walang may gusto, magulang natin yung nag-decide nun. Pero I believe na kahit gaano ka-shitty, gaano ka-toxic yung buhay mo ngayon, for you, that life is still valuable. Bakit? I will give you a scenario. Ano lang naman to, hypothetical. What if kung may taong magtutok ng baril sa'yo, tutukan ka, tapos tinanong ka ng taong to, anong kaya mong ibigay sa akin ngayon kahit ano, para hindi ko kalabitin tong baril. Parang anong kapalit ng buhay mo na maibibigay mo dun sa babaril sa'yo. Diba? Lahat ng bagay na pwede mong maisip na maibigay sa kanya, maiisip mo at sasabihin mo sa kanya. Ganun kahalaga yung buhay mo sa'yo. So, is it worth it? Para hindi ka magkautang na loob sa mga magulang mo. I repeat, kung toxic sila, lumayo ka. Pero you don't have to burn bridges. Layuan mo lang saglit. Hayaan mo silang ma-realize yung katoksika nila. Pero huwag mong puputulin yung kung ano man yung meron sa inyo. So, may mali ba sa mga nangyayaring to? Si Carlos Yulo. So far, parang wala pa. Though based lang to syempre sa kwento na yung nanay niya talaga may kasalanan na senaryo, di ba? We don't know kung may ibang details pa na baka paano naman kasi shitty son din to si Carlos talaga. Pero hindi natin alam, di ba? Ang alam lang natin is yung nanay niya yung toxic talaga. At gold digger daw. Pero sana, para saan lang Carlos, huwag na sana siyang mag-release ng statement. Huwag niya na sana dagdagan yung pagsira ng nanay niya sa sarili niya sa FB. I think this is the best respect that he can give to her bilang nanay niya. Yung manahimik na lang. Just keep silent. After all, bida na siya ngayon sa ating mga Pinoy. Buong Pinas. Congrats nga ulit sa 2 gold. Diba? Bidang-bida ngayon si Carlos. At sobrang kontrabida yung nanay niya. Hindi niya na kailangan, no need pa itaas yung sarili niya palalo. Iangat. Lalong magpabida. Di na kailangan. Wala na akong ibang magandang reason pa na naiisip para magsalita pa siya against her mother. Kung magsalita man siya sana, yung kahit papano maiangat man lang sana yung dignity ng nanay niya. Pero yung kung against, sana manahimik na lang siya. Ito last, yung girlfriend ni Carlos. Dapat ba nakikisali pa? Girl,
Wag na. Huwag ka na umepal. Mabango ka na rin sa public image mo na ever supportive GF ni Carlos. Wag na umepal, di ba? Di mo na kailangan sagutin yung nanay ni Carlos kung may sinasabi man siya na masama against you. Kasi kahit ano sabihin na nun, kontrabida na yung tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na nila paniniwalaan yun. Kung magsasalita ka, baka ikapahamak mo lang. Tsaka in the first place, bilang GF ni Carlo, or maybe future wife, ikaw dapat yung nag-aayos sa relasyon nilang magnanay. Hindi yung makikidagdag ka pa sa problema. Alam mo na ngang may problema sa'yo o may galit sa'yo o may sama ng loob sa'yo yung nanay or family ni Carlos, huwag mo nang dagdagan. Kung sasagutin mo pa ng masama against them, papatunayan mo lang yung tingin nila sa'yo na ikaw yung kontrabida sa pamilya nila. Hayaan mo na lang si Carlos kung talagang may galit si Carlos sa family niya o sa nanay niya. Hayaan mo na lang si Carlos mag-ayos ng problema. Huwag ka na makisawsaw. Pero syempre, content creator ka rin. Kakatan mo na yun, di ba? Na magkabis lalo. Di ba? Yun lamang mga kapatid. Sana talaga magkaayos pa sila. Nakikita ko parang di pa huli lahat Pwede pa magkaayos yan. Pero sana pag-usapan nila in private na lang. Huwag na sa public. Kung may samaan pa ng loob lalo. Sa private na lang sana pag-usapan. Please lang. With that being said, I will leave you with 2 Bible verses. First, Ephesians chapter 6 verses 4. Fathers, ito tungkol sa tatay dapat pero I think parang bagay din yan sa situation nila. For the mother of Carlos, do not exasperate your children. Exasperate meaning wag yung parang gagalitin yung anak or bibigyan sila na ikakasama ng loob nila. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. And the second Bible verse is, syempre, isa sa pinaka sikat na commandment ni God. From Exodus chapter 20 verses 12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ito yung commandment na may halong promise ni God. So pag ginawa niyo tong command niyo to, ang mangyayari ay mabubuhay ka ng mahabang panahon sa land na binigay sa iyo ni God. So isa yan sa pinaka-importanting commandments ni God. And yun lang mga kapatid. Sana talaga Lord, pag-ayusin niyo pa yung magnanay and alisin yung mga galit sa puso nila para makapag-usap ng maayos. Yun lang mga kapatid. Hanggang sa muli at subscribe.